Hello viewers, good morning. Today ang babanggitin natin dahil obsessed na obsessed ako. Ibibigyan ko kayo ng history muna kung bakit na-observe ako ng US. Kasi mula nung bata ako, nalaman ko na meron pala akong half brother sa Amerika. Kaya doon ako na-inspired, mag-ambisyon, mag-dream ng trabaho ng USA. Live and work in USA. Kaya nagsumikap ako mag-aral kahit isang tuka ang buhay namin noon. Nagtatrabaho ako, nag-newspaper, anong tawag dito, nag-shine boys. Kaya mula noon, sinabi ko sa sarili ko, Diyos ko, tulungan mo ako, gusto kong makapunta rin sa Amerika. Kaya nagsumiyaw akong mag-aral. Kaya mula noon, yung tungkol dito sa USA, nung nag-asawa na ako ng misis ko, bumili siya ng yung sa ICS, yung International Correspondence School. Kaya nakita ko yung tinatawag na yung libro, yung Live Study and Work in America. May libro ako dyan. Later, ipapakita ko yung libro. Hindi ko lang hanapin ko muna. Yan. Kaya mula noon, Diyos ko, ito ng pag-asa ko na, lalo na yung ICS, binabasa ko na parang dito na ako matuto, malalaman ko na about the history of the USA. Kaya ang uunahin ko dito yung preamble. Kaya hanggang ngayon, natuto na akong mag-memorize, na-involved dahil sa pag-research sa math, yung lahat, halos sinubukan ko na yung magic square, yung isa may nagsasabi, hambog, lastog, kung wala na. Pero hindi na alam, nagpapatibay sa akin yung kasi kung ini-involve ko ito palagi, nagiging active yung utak ko. Parang yung puso mo, pinapangsyon, pina-exercise, dinadala yung sa utak mo, yung ginagawa mo, yung pagtatrabaho, sa mga ganito, yung mga magic square lahat, pag-memorize. Kaya yung sasabihin ko sa iyo, punta muna tayo sa preamble. Isulat ko na lang. Kasi hindi nyo maintindihan pag sinasabi ko.
Hindi lang ako sigurado no, kung tama yung word by word ito. Pero at least ganito ang system, yung preamble ng United States of America. We, the citizens of the United States of America, in order to form a more perfect union, establish justice, promote the general welfare, ensure domestic tranquility, provide common defense, and their prosperity. Somewhere else na miss ko something, some praise. Pero at least ganito yan, the order this Constitution of the United States of America, so help me God. I-research nyo yan kung at least kung anong banda ako na-skip yung hindi ko nailagay. But anyway, ito ang sistema yan, at least. Susunod ko, yung tungkol naman sa some state and capital of the United States. Ayos at least yung nagsasabi na hambog, dahil nung ahente ako, ibang klase ka talaga. Ibang klase ang Ilocano. Ahente ako, sinasabi nila parang ang pagpasa ko sa ahente ng Johnson & Johnson, minsan naiiyak ako dahil parang kumakapit ako kay Apo Lakay, Apo Ferdinand Marcos noon, kasi kaya pala ako nakapasa, parang ganun. Dahil presidente noon si Apo Lakay, Apo Bongbong, Apo Ferdinand Marcos, Adrian Marcos. Daming sinasabi sa akin, lalo na dahil di nila alam, nag-exam kami. First batch, almost 50 examinees. Yung first set of exam, kalahati ang napasa. Nakapasok ako doon. And then the second exam, kalahati na naman. Ang natira lang, 20. So, yung last na exam namin, pangatlo, halos kalahati na naman, 10 lang ang natira. So, the remaining 10, doon na siya nag-final, select. Nakapasok na ko yung final, yung selection ng 10 na ma-interview, yung tinatawag na oral interview na. Sa oral interview, yung sa 10, 6 lang nakapasa. At nagtawa ako doon. Sabi ko, last pa kayong pangalan ko, Diyos ko, sana makapasok ako nito. Bendisyon mo sana, umepekto yung pagpunta bago ako nag-exam. At that time,
before ng linggo, pumunta muna ako sa simbahan. Yan ang sabi ng misis ko, sabi niya, Lakay, kita mo dito ads dito, baka dati pwede mong mapatrabaho kasi buntis na noon, masikugin. Sabi ko, ay oo, tama, bakit? Naawaan ako sa iyo. Dahil kami, ang ginagawa namin noon, nagtiting kami sa may Harrison Street, dun sa bangketa. Nagtitimpla ng mga knitted products, yung frog suit, ng mga baby, yung mga jacket, yung mga sweater, yung mga knitted products, halos lahat. Dahil ang mother-in-law ko, yan ang business nila, knitted product. Kaya, dahil gaganyan ako, nagtitinda kaming dalawa, binigay sa akin yung newspaper. Basahin mo nga ito, Lakay. Ano yan? Baka sakali may interest ka dyan. Punta muna ka muna ngayon sa simbahan. Dahil bukas baka makakita ka dyan. Tamang-tama. Nung nabasa ko, linggo yan, nakita ko may ads. Ang sabi dyan, in need of, we are hiring Johnson & Johnson's company, we are hiring sales representatives, came attend, please come attend. Ganun, basta ganun. Sa Pines Hotel, dati Pines Hotel, yung ngayon ay SM, sa Semi Station. Noon Pines Hotel yan. Nandyan yung tinatawag na, yung sugalan, yung tinatawag na, yung lahat, yung may slot machine, yung, basta kung platos may sugalan dyan, casino sa hotel noon dyan. So, pagpunta ko ng hapon ng Sunday, pag lumabas na ako, binasa ko, nakita ko. So, ito na. Ito yung sinasabi ng misis ko po. Salamat, hallelujah. Sana makuha ko nito. Ang tawag dito, maselect ako dito. Kaya, pagpunta ko sa hotel, tinatanong ko kung saan venue. Ayaw ko lang, hindi ko na maalala yung venue. Basta pumunta na ako. Tinatanong ko dun sa mga, sanang may exam dito na nag-hire ng ng Johnson & Johnson. Ay, sa taas, punta ka. Bago ka pumunta sa taas, sa susunod, casino na. Kaya, before yung sa casino, level, nandun yan, magtanong-tanong ka na lang. Kaya pumunta na ako doon. Nung nakita ko, very excited ako. Yan, ang dala-dala ko pa rin, yung mga sabi ng mother ko noon, na kung pumunta ka mga kahit anong klase, basta sa exam, lang, ang sabihin mo, magdasal ka Diyos, para ang focus mo, nandun lang. Walang ibang disturbances na papasok sa iyo, kundi nasa utak mo lang yung focus dun sa exam mo. Kaya, nung pumunta na ako, nagdasal ako, tapos nung nag-exam na kami, yun, ganun nga, nangyayari. First exam, halos 50, second, half na naman, yung third, half na naman, yung final, yung sa 10, 6 lang ang naselect ako doon. Pero sa 6, may bumagsak sa medical. Tapos, di 5, isang bumagsak, 5 na lang kami. Pero yung isa, lock up, yung tinuloy. Ewan ko kung bakit. Ang apelyido, nalala ko pa rin ay Alfonso. Alfonso ang apelyido hanggang ngayon. Hindi ko makalimutan. Kasi nasasayang ako dun. Kumpanya na nga, Johnson, multinational company pala ito. Ewan ko kung anong rason. Basta, ang natira na lang, 4 kami. Ang isa, malala ko pa, si Oreg. Ed Oreg, yung taga dito sa Baguio City, dating nagtatrabaho sa bangko. Ang trabaho niya ay yung tawag dito, kalimutan ko.
ang trabaho nun sa bangko ay yung nagsisiyay, yung imbestigan ng mga sa mga halimbawa, may maglulon, ganun. Yan ang trabaho niya. Yung tatlo, hindi ko na maalala. Basta, 4 kami. Ay, yung 2. 3, 2 yung hindi ko na maalala. 4 kami. Nakapasok na kami nasa oral interview. O, nang sabi niya sa akin, okay, magkuhan na kayo, pupunta na kayo sa sa bago mo yung makuha yung magkuha muna kayo ng tawag dito yung medical. Kailangan mag-medical kami kasi yung isa anong tawag dito, na fail yung nakabagsak yung isa sa medical, pero kami nagre-medical uli kami dahil kailangan daw yung papers na dala-dala namin pag-report sa sa mga distrito, sa mga manager namin, supervisor, ganon. Kaya nung nakuha ko na, nag-report na kami, pumunta na kami. At ang pinuntahan kong kuhan ay destino kami sa anong tawag dito. As junior salesman, ang naging senior ko na sales representative ay si ang tawag dito, Conrad Ven from Bigan, Bantay. Conrad Ven, alam ko yan kung makalimutan. Yun ang naging senior sales representative ko. Nanasan kami sa Region 2 noon. Dito pa lang sa Baguio City noon ay Region 1. Ang car noon ay dati ay Region 1 pa rin yan noon. Pero ngayon car na. Ngayon tuloy ko. Nung 19 na ako, minsan yung mga pinupuntahan namin, yung mga store, minsan yung may makukulit din yung mga tindera nila. Sir, taga saan ka? Siyempre sasabihin ko, sa Lawag, kay Marcos. Ibang klase talagang Marcos, Bakit? Biro mo, multinational company, talagang malakas. Kayo talaga sa mga Ilocano sa Marcos. Kaya parang nabigyan kang, ang iniisip ko tuloy. Sabi ko, paano ko may papakita ang galing ko? Pati yung nandito na ako sa Baguio, ganun pa rin, may nagsasabi, paano ko nakapasok dyan? Marcos ka talaga, ibang klase Marcos. Pag sinabing Marcos, pasok na. Ganon. Anyway, tapusin na natin. Ituloy ko na ito. Yung state and capital of the United States of America. Unahin ko muna doon sa North. Diba sa North? Dito, ang una,